Hindi lahat ng laban sinasalubong. Hindi lahat ng salita sinasagot. At hindi lahat ng tao karapat-dapat pakinggan. Sa buhay, may mga sitwasyon na ang pinakamatinong gawin ay ang manahimik at lumayo. Bakit? Dahil minsan, ang pananahimik ay hindi kahinaan, kundi karunungan. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 9 na sitwasyon kung kailan mas makakabuti ang tumahimik at talikuran ang ingay. Handa ka na ba? Panoorin mo ito hanggang dulo. Number 1, kapag ang kausap mo ay sarado ang isipan. Alam mo yung pakiramdam na pilit mong ipinapaliwanag ang panig mo. Maayos ang tono mo. Kalmado kang nakikipag-usap. Pero kahit anong gawin mo, parang may pader kang kinakausap. Parang hindi salita ang naririnig nila, kundi tunog lang. Hindi dahil mahina ka magsalita, kundi dahil sarado na talaga ang isipan nila. Masakit yun, kasi gusto mo lang namang maunawaan. Hindi para manalo sa argumento, kundi para lang mapakinggan ka kahit minsan. Minsan, kahit may ebidensya ka na, kahit may sense lahat ng sinasabi mo, kung ang kausap mo ay fixated na sa paniniwala nila, hindi ka nila maririnig ng totoo. Kasi ang totoo, hindi lahat ng nakikinig ay talagang gustong umintindi. May mga taong nakikinig lang para may maibalik sa'yo, hindi para maunawaan ka. At kapag pinilit mong pumasok sa isip ng taong ayaw buksan ang pintuan, ikaw lang ang masasaktan. Relate ka ba dito? Halimbawa, nakipag-debate ka sa kaibigan mo o sa kamag-anak tungkol sa politika o kahit simpleng bagay lang. Pero ang ending, wala ring nakinig. Napagod ka lang, nainis ka pa, minsan nauuwi pa sa personalan. Ang masama pa, minsan ikaw pa ang lalabas na masama, kahit ikaw na nga yung nagpakumbaba. Dito papasok ang wisdom ng pananahimik. Dahil hindi lahat ng laban dapat nilalabanan ng salita. Hindi porket may tamang sagot ka, dapat palagi mo itong ipaglaban. Kasi kung ang kausap mo ay hindi pa handang makinig, kahit gaano kaganda ang punto mo, sasayangin lang ito. At sa bawat salitang pinipilit mong ihabol, unti-unting nababawasan ang kapayapaan mo. Sa ganitong sitwasyon, mas mahalagang panatilihin ang dignidad mo kaysa patunayang tama ka. Dahil ang totoong panalo, yung hindi nadadala ng emosyon at marunong umiwas sa gulo. Ang tanong ngayon, mas gusto mo bang mapagod sa wala? O mas pipiliin mong protektahan ang kapayapaan mo? Sa dulo, yung taong marunong umiwas sa walang saysay na argumento, yun ang mas may kontrol sa sarili. Tahimik man siya, pero alam niya kung kailan siya lalaban at kung kailan mas mainam na tumalikod na lang. Number 2, kapag emotional ang sitwasyon. Alam mo yung mga pagkakataon na sobrang galit mo, halos nanginginig ka, o di kaya sobrang lungkot mo na gusto mo na lang ilabas lahat ng sama ng loob mo. Kahit kanino, kahit paano. Lahat tayo dumadaan sa ganyan. At ang natural na reaksyon ng marami sa atin ay magsalita agad. Magbato ng salita, maglabas ng hinanakit. Minsan, kahit hindi na natin iniisip kung makakasakit ba tayo o hindi. Sa paningin natin, para tayong naiipit. Kaya ang tingin natin, ang tanging paraan para gumaan ang pakiramdam ay ilabas ang lahat. Pero ang hindi natin alam, sa kagustuhan nating gumaan, lalo lang tayong bumibigat sa bandang huli. Pero ito ang katotohanan. Ang mga salitang binitawan sa gitna ng matinding emosyon, kadalasan, pinagsisisihan sa dulo. Kapag galit ka, hindi ka nag-iisip ng malinaw. Ang gusto mo lang ay makaganti, makabawi, masabi ang gusto mong sabihin. Kapag lungkot ang nangingibabaw, minsan gusto mo lang may marinig ka. Kaya kahit hindi na makatarungan ang sinasabi mo, tuloy pa rin. At kapag inis na inis ka, parang ang sarap manumbat o manghamak para lang maibsan ang bigat sa loob mo. Pero tandaan mo, hindi lahat ng gusto mong sabihin ay kailangang sabihin. Hindi porke totoo, kailangan ng ilabas agad. May tamang panahon, may tamang paraan. Pero ito ang real talk. Kahit gaano ka pa katama, kahit gaano pa kasakit ang naranasan mo, kung sa bugso ng damdamin ka magsasalita, malaki ang chance na magsisisi ka rin sa bandang huli. Kaya ang pananahimik sa mga ganitong sitwasyon ay isang uri ng katalinuhan.
Hindi ka tahimik dahil wala kang laban. Tahimik ka dahil pinipili mong hindi patulan ang init ng ulo mo. Tahimik ka dahil alam mong hindi ito ang tamang oras para magsalita. Tahimik ka dahil pinoprotektahan mo ang sarili mo at ang relasyon mo sa taong kausap mo. At sa pananahimik na yan, binibigyan mo ang sarili mong isip ng puwang para huminahon, para makakita ng mas malinaw na larawan. Kasi habang maingay ang emosyon, hindi mo maririnig ang boses ng talino. Kung naramdaman mong sobrang emotional ka na, subukan mong huminga muna. Umalis saglit, maglakad, manahimik. Kasi kapag humupa na ang emosyon, saka ka na lang magsalita. Mas maayos, mas malinaw, at mas may direksyon. Sabi nga nila, never make permanent decisions based on temporary emotions. At isa pa, hindi mo kailangang laging ipagtanggol ang sarili mo sa init ng argumento. Minsan, ang pinakamatinong gawin ay ang tumahimik para marinig mo rin ang sarili mong damdamin. At pag nagawa mo yon, mas kaya mong magdesisyon ng tama. Ang pananahimik, hindi lang ito para sa katahimikan ng paligid, kundi para sa katahimikan ng isipan. At sa panahon ng damdamin mo ang pinakamalakas, doon mo pinakakailangang makinig. Hindi sa iba, kundi sa sarili mo. Number 3, kapag nilalait o minamaliit ka. Alam mo yung feeling na parang binabarena ang pagkatao mo habang may taong pinapamukha sa'yo lahat ng pagkukulang mo. Yung tipong may kasamang pangungutya, pagtawa o pangmamaliit sa harap ng ibang tao. Nakakahiya, nakakagalit, nakakababa ng loob. Pero ito ang tanong, dapat mo ba silang patulan? O mas mabuting manahimik at lumayo? Sa totoo lang, normal lang na gusto mong ipagtanggol ang sarili mo. Gusto mong magsalita, gusto mong itama sila. Pero minsan, kahit anong paliwanag mo, kahit anong sigaw mo ng hindi ako ganyan, hindi ka nila pakikinggan. Bakit? Kasi hindi nila layunin ang katotohanan. Ang layunin nila ay saktan ka, i-down ka, tanggalan ka ng confidence. Ang totoo, hindi mo laban ang opinyon nila. Laban nila yon sa sarili nilang insecurities. Ikaw lang ang naging outlet. Kaya kung pipiliin mong manahimik, hindi ibig sabihin na natalo ka. Ang totoo, ikaw pa nga ang panalo dahil hindi ka nahatak sa putik na gusto ka nilang hilahin. Sa ganitong mga sitwasyon, ang pananahimik ay hindi pagtalikod sa laban. Hindi ito kahinaan. Ang pananahimik ay desisyong protektahan ang sarili mong kapayapaan. Kasi alam mong hindi mo kailangang sumigaw para marinig. Hindi mo kailangang makipagsabayan sa ingay nila para mapatunayan ang halaga mo. May isang kasabihan, ang leon ay hindi kailangang tumugon sa palahaw ng aso. Kapag kilala mo ang sarili mo, kung sino ka, kung gaano ka kahalaga, kung gaano ka nagsisikap, hindi mo na kailangang patunayan yon sa mga taong ang hobby ay manginsulto. Kasi ang taong marunong manahimik ay taong buo ang loob, marunong pumili ng laban, at marunong gumalang sa sarili niyang dignidad. Manahimik ka, umismid kung gusto mo, tumayo ka ng matuwid, tapos lakaran mo sila paalis. Dahil sa bawat hakbang mo palayo sa mga taong ganyan, isa yung hakbang patungo sa mas malayo at mas mapayapang buhay. At ito ang hindi nila alam. Habang sila'y abala sa pagmamaliit sa iba, ikaw, abala sa paglago. Habang sila'y maingay sa panghuhusga, tahimik kang gumagawa ng progreso. At balang araw, magugulat na lang sila. Hindi ka na lang basta tahimik. Malayo ka na. Number 4, kapag naglalabas ng sama ng loob ang isang tao. Alam mo yung mga pagkakataon na may biglang magme-message sa'yo. Hey, pwede ba kitang makausap? Tapos sa kalagitnaan ng usapan, naglalabas na ng hinanakit. Pagod, problema, sakit ng loob, mapa-love life, pamilya, trabaho, o simpleng pagod lang sa buhay. Minsan, automatic sa atin ang magbigay ng payo. E di iwan mo na. Ayaw mo lang kasing magsalita. Oo nga, pero kasi dapat ganito ginawa mo. Parang obligasyon na agad ang magresolba, kahit hindi naman tayo sigurado kung gusto talaga nilang makarinig ng solusyon. Pero ito ang katotohanan. Hindi lahat ng taong nagsasabi ng problema ay naghahanap ng sagot. Minsan, gusto lang nilang may makinig, may makaramdam ng bigat na dinadala nila.
Hindi nila kailangan ng solusyon. Kailangan nila ng space. Ang sakit sa ulo minsan, di ba? Kasi gusto mong tumulong. Gusto mong maresolba agad. Pero ang pinakamahalaga sa mga ganitong sandali ay presensya mo. Hindi opinion mo. Hindi laging kailangan ng advice. Minsan, ang kailangan lang ay katahimikan na puno ng pakikiramay. Subukan mong balikan yung panahon na ikaw yung may dinaramdam. Yung tipong hindi mo na alam kung kanino ka lalapit. Kasi baka husgahan ka, sermonan ka, o iparamdam sa'yo na mali ka. Ang gusto mo lang talaga noon, may makinig, may tumahimik at sumabay lang sa lungkot mo. Kahit walang sinasabi, basta nandun. Kaya kung may lumapit sa'yo at naglabas ng sama ng loob, pakinggan mo. Tumahimik ka kung kinakailangan. Tumango, umupo sa tabi, iparamdam mong safe sila sa presensya mo. Kasi ang simpleng pakikinig sa paningin ng taong sugatan, napakalaking ginhawa na. Sa mundo ng puno ng ingay at pagmamadali, ang pagiging isang tahimik na tagapakinig ay regalo. Hindi ito kahinaan, ito'y kakayahang umunawa. At minsan, yung pananahimik mo, yun pa pala ang nagsilbing lunas. Dahil sa gitna ng gulo ng isip, ang pinakakalmadong tinig ay yung hindi binibigkas. Number 5, kapag ikaw ay inosente pero inaakusahan. May mga pagkakataon sa buhay na kahit wala kang ginawang masama, bigla ka nalang inaakusahan ng bagay na hindi mo naman ginawa. Pwedeng sa trabaho, may nagsumbong na ikaw daw ang nagkamali. O sa pamilya, ikaw ang sinisisi sa away kahit tahimik ka lang. O sa relasyon, na pagkamalan kang may ginagawang mali kahit buong puso kang tapat. At ang unang reaksyon natin, syempre, gusto nating magpaliwanag. Gusto nating ipakita na inosente tayo. Gusto nating malaman ng lahat ang katotohanan. Pero minsan, kahit anong paliwanag mo, kahit anong linaw ng punto mo, sarado ng isip ng mga tao. Wala silang pakialam sa totoo. Mas interesado sila sa chismis, sa drama, sa kung sino ang unang nagsumbong. At kahit hindi ikaw ang mali, ikaw ang pinaka napapagod. Kasi paulit-ulit mong pinapatunayan ang sarili mo sa mga taong ayaw namang makinig. At doon mo mapagtatanto, hindi lahat ng bagay dapat ipilit linawin agad. Hindi dahil hindi mo kayang ipagtanggol ang sarili mo, kundi dahil may mga laban na hindi mo kailangang salihan. Dahil minsan, ang katahimikan ay hindi pagsuko, kundi proteksyon sa sarili mong kapayapaan. Kapag ang pananahimik mo ay may kasamang dignidad, mas nagsasalita pa yon kaysa kahit anong paliwanag. Kasi darating din ang panahon na ang totoo ay lalabas, kahit walang ingay. Ang katotohanan ay parang tubig, hahanap at hahanap ng butas para lumabas, kahit anong takip mo. At kapag dumating ang araw na yon, makikita ng mga tao kung sino talaga ang totoo at kung sino ang nagsinungaling. Minsan, ang pinakamahusay mong depensa ay ang tiwala sa sarili mong pagkatao. Hindi mo kailangang kumbinsihin ang bawat tao. Ang mahalaga, kilala mo ang sarili mo. At kung ang konsensya mo ay tahimik, hindi mo kailangang sumigaw para marinig. At kung totoo kang walang kasalanan, hindi mo kailangang magsisigaw para marinig. Ang katahimikan ng isang inosente, mas malakas pa sa boses ng isang sinungaling. At tandaan mo, ang katahimikan kapag galing sa taong alam ang katotohanan ay hindi kahinaan, kundi lakas na hindi kailangang ipagsigawan. Number 6, kapag ang isang relasyon ay puno ng toxicity. Minsan, kahit gaano mo kamahal ang isang tao, kahit gaano ka nagsusumikap na ayusin ang lahat, hindi pa rin nagiging maayos ang relasyon. Paulit-ulit kayong nag-aaway. Kunting bagay lang, napapalaki. May mga salitang binibitawan na masakit at minsan parang sinasadya na. Sa halip na support system, nagiging source ng stress at anxiety ang relasyon. Yung taong dapat nagpapagaan sa loob mo, siya pa yung nagpapabigat. Mapapaisip ka tuloy, ako ba ang may mali? Ako ba ang kulang? Pero ang totoo, hindi mo responsibilidad ayusin ang isang relasyon na paulit-ulit kang sinisira. Kapag toxic ang isang relasyon, kahit gaano ka kabait, kahit gaano ka ka-patient, uubusin at uubusin ka. At habang sinusubukan mong intindihin siya,
unti-unti mong nakakalimutan intindihin ang sarili mo. Toxic ang isang relasyon kapag laging may sumbatan at paninisi. Hindi ka makapagpakatotoo kasi baka mabara o pagtawanan ka. Lagi kang pinaparamdam na kulang ka o mali ka. Hindi na kayo nag-uusap para magkaintindihan, kundi para magpaligsahan kung sino ang tama. At ang pinakamasakit, kapag lagi mong pinipilit ayusin, pero yung isa, wala namang effort. O worse, nagagalit pa kapag pinapansin mo ang problema. Parang kasalanan pa sa kanya pag pinili mong magsabi ng nararamdaman mo. Kaya kung ikaw ay nasa isang relasyon na ganito, romantic man, pamilya, kaibigan, mahalagang tanungin mo ang sarili mo. May kapayapaan pa ba ako rito? Nakakatulog pa ba ako ng mahimbing? O puro bigat ang dala ko araw-araw? Kung ang sagot ay hindi, baka panahon na para manahimik at lumayo. Hindi para magtampo, kundi para protektahan ang sarili mo. Dahil hindi selfish ang magpahinga. Hindi kasalanan ang pumili ng kapayapaan kaysa paulit-ulit na gulo. Tandaan mo, hindi mo obligasyon ang manatili sa lugar na paulit-ulit kang sinasaktan. Hindi mo utang sa kahit na sino ang tiisin ng paulit-ulit na sakit. Hindi lahat ng relasyon ay dapat ipaglaban. Minsan, ang tunay na pagmamahal ay ang pagbitaw. Number 7. Kapag wala ka sa tamang kaalaman o impormasyon. May mga pagkakataon sa buhay na parang ang sarap makisawsaw sa usapan. Parang gusto mong mag-comment, gusto mong makisali o ipagtanggol ang panig mo. Lalo na kapag trending ang issue o personal mong kilala ang sangkot. Pero teka lang, tanungin mo muna ang sarili mo. Alam ko ba talaga ang buong kwento? Maraming beses, napapahiya ang isang tao hindi dahil mali ang intensyon niya, kundi dahil kulang ang impormasyon bago siya nagsalita. Katulad ng mga chismis, nagsimula lang sa sabi ni ganito, narinig ko lang, feeling ko totoo to. Tapos biglang may magpo-post ng opinion online, todo tanggol o todo batikos. Tapos ilang araw lang, lumabas ang totoo. Mali pala lahat. At ang mas masakit, kahit nagsorry ka na, minsan hindi na maibabalik ang tiwalang nawala. Ang salita, parang kutsilyo. Kapag naibao na, hindi na basta-basta nababawi ang sugat. Ang resulta, napahiya, nawala ng credibility. At minsan, may nasaktan o nasirang relasyon dahil sa maling akala. Sa mga ganitong sitwasyon, mas matalino ang manahimik muna. Hindi dahil takot kang magsalita, kundi dahil may respeto ka sa katotohanan. Hindi lahat ng bagay kailangan agad may reaksyon. May mga pagkakataon na ang pinakamagandang gawin ay makinig muna, mag-obserba at unawain. Isipin mo rin to, kapag hindi mo pa alam ang buong picture, mas madali kang mamanipulate. Pwedeng gamitin ang opinion mo para siraan ang iba. Pwedeng gamitin ang salita mo para maghasik ng gulo, kahit hindi mo naman sadya. At sa bandang huli, sino ang maiipit? Ikaw rin. Kaya bago ka pa magsalita, siguraduhin mong hindi ka lang naglalabas ng damdamin. Nagbibigay ka rin ng timbang na pananaw. Sa panahon ngayon na mabilis kumalat ang impormasyon at misinformation, ang pananahimik ay isang anyo ng maturity. Pinapakita nito na hindi ka basta-basta nagpapadala sa emosyon, na iniisip mo muna bago ka magsalita, at higit sa lahat na marunong kang umako ng responsibilidad sa bawat salitang binibitawan mo. Tandaan, ang taong marunong tumanggap ng hindi ko pa alam ay mas kapani-paniwala kapag nagsalita na siya. Kasi alam mong pinag-isipan niya ito, hindi lang basta inunahan ng damdamin. Number 8, kapag nasa harap ka ng tao na hindi marunong rumispeto. May mga taong kahit anong bait mo, kahit gaano ka kaayos makipag-usap, hindi ka pa rin igagalang. Yung tipong habang mahinahon kang nagpapaliwanag, pinapahiya ka naman nila. Habang sumusubok kang makipag-ayos, sila naman ay nananakit. Hindi man pisikal, pero sa salita, sa tono, sa tingin pa lang, ramdam mong binababa ka nila. At minsan, hindi ito strangers. Minsan, kakilala mo, katrabaho, kaibigan, o mas masakit, pamilya. May mga tao talagang sanay mang api, sanay mang insulto, sanay man lamang.
At kung hindi ka matatag, mapapaisip ka, ako ba ang may mali? Pero ang totoo, hindi mo responsibilidad ayusin ang ugali ng taong hindi marunong rumispeto. Dahil ang respeto, hindi yan ini-impose, pinagpapasya yan. At kapag paulit-ulit mong pinapalampas ang pambabastos, unti-unti mong kinukumbinsi ang sarili mo na deserve mo ito. Pero hindi mo yan deserve. Walang sino man ang dapat tratuhin na parang wala siyang halaga. Kaya kung nasa sitwasyon ka na paulit-ulit kang binabastos, sa salita man o sa kilos, hindi masamang manahimik. Hindi dahil natatakot ka, kundi dahil pinipili mong huwag bumaba sa antas ng bastos. Ang pananahimik mo ay hindi kahinaan. Isa itong pader, proteksyon mo laban sa negatibong enerhiya na pilit isinusubo sa'yo. At kung nakikita mong wala talagang intensyon ang tao na makinig o magbago, dun mo na rin kailangan pag-isipan. Ito pa ba ang taong gusto kong paligiran ang sarili ko? Minsan ang pag-alis ay hindi pagtakas. Isa itong pahayag. Hindi ako magpapagamit. Hindi ako papayag na yurakan ang pagkatao ko. Mahalaga ang dignidad mo at hindi mo kailangan isigaw ito para mapatunayan. Dahil ang tunay na matatag, tahimik. Ang tunay na matapang, marunong lumayo. Minsan sapat na ang pananahimik at ang pagtalikod bilang sagot. Number 9. Kapag mas mahalaga ang kapayapaan kaysa ang panalo. Alam mo yung pakiramdam na gusto mong ipaglaban kung ano ang tama, na gusto mong patunayan na ikaw ang may punto. Yung tipong, hindi ako pwedeng matahimik hanggat hindi ko nasasabi ang totoo. Pero sa gitna ng init ng diskusyon, sa tindi ng emosyon, may mga pagkakataon talaga na kailangan mong tanungin ang sarili mo. Worth it ba tong away na to? Minsan sa pagtatalo, mas nauuna ang ego kaysa sa pagmamahal. Nauuna ang pride kaysa sa relasyon. Nagiging parang laban ng sinong tama kaysa anong mas makakabuti. Pero ang totoo, kahit tama ka, kung sa dulo ay nasira ang relasyon, nawala ang respeto, o nawala ang kapayapaan mo, panalo ka ba talaga? Masarap sa pakiramdam ang manalo sa argumento. Pero kadalasan, panandalian lang yan. Ang tunay na tagumpay ay yung hindi mo na kailangang sigawan ang totoo. Dahil alam mo sa sarili mong wala kang kailangang patunayan. Hindi madaling piliin ang pananahimik kapag may gusto kang ipaglaban. Pero ito ang totoong maturity. Yung kaya mong pumili ng kapayapaan, hindi dahil mahina ka, kundi dahil malawak na ang pananaw mo. Na alam mong hindi lahat ng gulo kailangang sabayan. Hindi lahat ng argumento kailangan mong tapatan. Minsan, ang tunay na panalo ay yung naprotektahan mo ang inner peace mo. Halimbawa, may kaibigan kang may attitude, lagi kang pinaparinggan, may passive-aggressive na komento. Pero close kayo noon. Siyempre, sa emosyon mo o sa isip mo, pwede mo siyang kumprontahin, ipahiya, o sabihan ng masakit din. Pwede mong ipaglaban ang sarili mo. Pero sa halip, pinili mong manahimik. Binigyan mo siya ng space. Umiwas ka sa gulo. Hindi dahil takot ka, kundi dahil alam mong hindi worth it ang stress, drama, at bigat sa dibdib. At kahit hindi mo nasabing lahat ng gusto mong sabihin, panatag ka dahil pinili mong hindi sirain ang kapayapaan mo. Dahil sa totoo lang, ang pag-iwas sa gulo ay hindi pagtalikod sa laban, kundi pagpili ng mas mataas na uri ng tagumpay. Yung tahimik pero buo. Sa huli, hindi lang basta panalo ang mahalaga. Mas mahalaga ang katahimikan ng loob, ang buo pa ring relasyon, at ang kalmadong konsensya. Hindi ito laging madali, pero ito ang ginagawa ng mga taong matibay na ang pag-iisip at marunong nang pumili ng laban na dapat at hindi dapat patulan. Sa totoo lang, mahirap manahimik at umalis. Dahil likas sa ating mga tao ang ipaglaban ang sarili natin, ang magpaliwanag, ang patunayan na tama tayo. Pero sa bawat salita, sa bawat sagot, sa bawat pakikipagdiskusyon, may kapalit. At minsan, ang kapalit ay ang sarili mong kapayapaan. At kapag ang kapayapaan mo ang nawala, lahat ng panalo ay nagiging talo. Ang pananahimik ay hindi laging pagkatalo. Hindi ibig sabihin na mahina ka. Ang totoo, kailangan mo ng matibay na loob para piliin ang katahimikan. Kailangan mo ng matinding disiplina para pigilan ang sarili mong pumatol, sumagot, at manindigan sa lahat ng pagkakataon. Pero doon mo rin masusukat ang tunay mong lakas kapag kaya mong umatras
kahit may dahilan kang umatake. Kapag kaya mong magpakumbaba, kahit ikaw ang may punto. Kapag kaya mong piliin ang dignidad kaysa gulo. Dahil hindi lahat ng laban ay para sa'yo. At hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa mga taong hindi handang makinig. Isipin mo to, sa tuwing pumapatol ka sa hindi karapat-dapat, nawawala ang enerhiya mong pwede sanang ilaan sa mas mahalaga. Sa pangarap mo, sa kapayapaan mo, o sa mga taong totoong nagmamahal sa'yo. Ang oras at lakas mo ay yaman. At hindi mo ito dapat sayangin sa mga taong hindi marunong rumespeto. Minsan, ang pinaka-mature na sagot ay katahimikan. At ang pinaka-matinong desisyon ay paglisan. Ang paglayo ay hindi pagtakbo. Ito ay pagpili ng mas maayos na direksyon. Hindi mo kailangang laging magsalita para maramdaman ang halaga mo. At hindi mo kailangang manatili sa lugar o relasyon kung saan paulit-ulit kang nasasaktan o hindi nirerespeto. Dahil ang totoong pagmamahal ay hindi nananakit. At ang totoong respeto ay hindi hinihingi. Kusang ibinibigay. Tandaan mo, hindi mo kontrolado ang ugali ng ibang tao. Pero kontrolado mo kung paano ka magre-react. At kung pipiliin mong tumahimik at lumayo, pinipili mong protektahan ang sarili mo. Pinipili mong mahalin ang sarili mo. Kaya sa susunod na mapunta ka sa isa sa mga sitwasyong nabanggit natin, huminga ka ng malalim. Tanungin mo ang sarili mo, karapat-dapat ba talaga tong pag-aksayahan ng salita ko? Ng oras ko? Ng sarili ko? At kung ang sagot ay hindi, manahimik ka. Lumakad ka palayo at ituloy mo ang buhay ng may dignidad, kapayapaan at respeto sa sarili. Dahil minsan, ang pinakamatapang na hakbang ay ang tahimik na pag-alis. Sa huli, hindi sukatan ng tapang ang lakas ng boses. Minsan, ang tunay na lakas ay nasa katahimikan. Kapag natutunan mong umiwas sa gulo, umiwas sa drama at piliing manahimik, doon mo makikita kung gaano ka na talaga kalalim bilang tao. Kung nakakatulong sa iyo ang video na to, huwag mong kalimutang i-like. Mag-comment ka na rin kung alin sa siyam ang pinakatumatak sa iyo. At syempre, mag-subscribe para sa mas marami pang content na makakatulong sa iyo sa totoong buhay. Hanggang sa susunod, piliin mong manahimik kung kailan ito ang mas makapangyarihan.